مرحبا وسهلا كل من محله، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى. زينا المباني حققنا الاماني، عيش اللحظه معنا ودندن ودندني. الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمه عربيه. وهيا هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا. وهيا corner of the world, we've come to live our dream. We're all united here as one. Love is all we need. Today we celebrate. History is made. Now it's time to wave our flags and say, hey, 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا. وهيا بسم السلام نفتح قلبا ونبحر شرقا بالحب وغربا، والفوز الفوز لكل منا ممن تعنا ما تمنى. واليوم اليوم ننجز وعدا ونبلو مجدا للعالمية.
Ferdinand Idralin Marcos Sr. At kasama dyan siyempre na naglayas mula sa Malacanang si Imelda Marcos na nanay ni BBM, si BBM, si Aimee, si Irene na mga kapatid niya. At siyempre, pati yung kanyang mga pamilya. Pero that is a story that we cannot take away from our history. Ngayon, ang maglalaban-laban na lang dyan is this, na dito ngayon si BBM, ano ang gagawin ni BBM sapagkat kung titingnan mo sa biglang tingin, yan ay parang isang trahedya na nangyari sa buhay nila. Sinisiguro ko na hindi makakalimutan ni BBM ang pangyayari na yan. Bata pa siya noon 1996. Dahil mas matanda lang siya sa akin, siguro ay medyo ano na siya noon. Siguro mga college level pala ata siya, no? College graduate na. Hindi ko matandaan. Kasi ako noon, tanda ko pa noon, ay estudyante ako ng Mindanao State University, Marawi. Sa totoo lang ang mga estudyante doon, maraming mga makakaliwa sa Marawi, kasabay din sa Maynila, sa UP, marami din, sa PUP, marami, doon sa Recto, maraming tinatawag na mga nagde-demonstrate, nagrarally araw-araw laban sa pamahalaan ni Ferdinand Marcos Sr. Sa amin sa Marawi, mayroong mga sentimento niyan na mga very vocal noon yung mga miyembro ng League of Filipino Students. Ako naging kasapi rin ng LFS, pero hindi ako masyadong aktibo, kundi nagmamasid lamang po ako. Pero ang hindi ko po maalis na katotohanan, kaming lahat ng mga eskolar doon sa Mindanao State University, kami po ay mga anak ng mga mahirap lahatin mo na. Nanggaling kami sa iba-ibang probinsya sa Mindanao. Ako nanggaling sa probinsya ng South Cotabato. At marami siyempre kami sa amin lang sa nag-graduate sa Coronadal National Comprehensive High School noong 1982. Marami ho kami na nagiging scholar sa MSU Marawi. Nandun kami nag-aral. At marami din po mga scholar galing sa mga public high schools ng buong Mindanao, halos lahat. So doon kami, yung mga, kumbaga, pwede mo sabihin, sa panahon na yon, yung mga matatalino sa lahat ng mga public schools, kasi mga private schools, pupunta sa Ateneo de Davao, Ateneo de Zamboanga, sa Cagayan de Oro Xavier, na Ateneo rin yan, yung Xavier University, yung sa Notre Dame, at mga private schools, no? Yung mga mayaman doon pupunta. Kami naman mga anak maralita kasi ang tatay ko ay isang hamak na photographer nung araw na wala pang Facebook, wala pang cellphone, kundi yung camera niya ginagamit doon sa kanyang tool of the trade na yung Yashica na parang box na camera. Yan, kumikita si dyan, ang mga litrato nila noon, puro black and white. Dyan, doon kami binuhay ng aking tatay, no? So, siyempre, tatay ko rin naging natutong mag-compone ng dati mga transistor radio kasi wala pa namang mga komplikadong mga electronic gadgets kaysa ngayon, no? Wala pang computer. So, ang tatay ko rin ay kung minsan, siya ay nagdadrive ng traktor kasi nagtatraktura siya sa mga maisan at siya ay ginagawang nagmamaniho ng traktor ng kanyang tita na kapatid ng kanyang nanay. So, doon sila kumikita. No? Noong panahon na yon, si Marcos, kaming mga mahirap, ay he was seeing to it na kahit sabihin pa natin, malakas ang sentimento noon kontra kay Senior. Dahil nga malakas din naman ang kampanya ng mga makakaliwa at saka nagkakataon din na may kampanya din ng MNLF laban sa Marcos. So, eventually, yung presumption sa mga lahat ng estudyante, mga mahirap kagaya ko, ay yung sentimento namin, ay walang kwenta yun si Marcos Sr. So, nag-aaral lang kami noon. Pero what is astonishing there is, nami-maintain po yung aming allowances kada buwan. Binibigyan po kami ng allowance kada buwan. Yung panahon na yun, binibigyan ako ng 300 pesos kada buwan. Tapos, yung 300 pesos ay ginagamit ko yan yung 200, binabayad ko sa pagkain sa loob ng isang buwan. Tapos, yung 100, pichi-pichi, gagastusin. Tapos libre-libro namin, libre din naming tirahan. So ang aking pinag-aralan ay kung saan pumila mga kaklase ko na pinakamarami, doon din ako pumila sa Bachelor of Science in Civil Engineering. At doon kami eventually ended up graduating from
the College of Engineering of Mindanao State University. So ganun po. So, ngayon, binabagit ko lamang yan kasi naalala ko noong People Power noong 1996, hindi pa ako graduate noon. Nandun kami sa kung saan lang, mula namin kaklase, ang aking kapatid nandito sa Maynila noon. Yung kapatid ko sa Dennis Causing, at ako ay nagbabalak din pupunta sa Maynila. At siyempre, nakapunta rin ako eventually. At doon nasaksihan ng nakikita namin na parang pwede ko sabihin personal namin nakita yung pag-ipon ng napakaraming tao at walang ibang pakay kundi sumisigaw na pinaparesign si Ginoong Marcos Sr. So ganun pa man, ang tanong dyan, hanggang ilang araw yon, isang linggo na nandun sa EDSA lahat. So ngayon, eventually on February 25, 1986, sumibat na. So ngayon, naalala pa noon na ni-report na nilusob ng mga ilan ng mga pwede kong sabihin na talagang napaka-ravid, napaka-emotional, kagaya ko, emotional din. Nilusob talaga ang loob Malacanang, inakit mga pader at niransak ang buong Malacanang. Dami-daming nawala doon, mga litrato na kung ano, may pera pa nawawala doon. So ganun po ang pagkaalala ko sa 1996 sa People Power Revolution. So napakawala talagang tingin lahat na ang sama-sama ng mga Marcos. So ngayon, nanalo noon yung mga pagkatapos doon pumalit si Cory. Sa totoong kwento lang si Cory Aquino nung pumalit siya ay siyempre parang walang ibang maglalakas loob na pwede sinong uupo. Hindi ko rin pwede sabihin na nanalo si Cory Aquino sa eleksyon. Ako yung isa sa mga buhay na milyon-milyon na buhay pa ngayon na saksi na wala pong eleksyon na magpapatunay na ginawa na nanalo si Cory Aquino. Kundi lahat suspitsa lang. At dahil natanggal si Marcos, ay siya na ngayon ang kinikilala na naging presidente. Pero nungka, hindi siya pinroklaman na nanalo sa eleksyon. Ganun po yun. So kaya nung nangyari, nung pumalit siya, maraming gumalang, mahal lahat ng mga leader ng mga People Power Revolution. Kagaya, sumama na rin sa kanila si Enrile, sumama na rin sa kanila si Fidel Valdez Ramos. So, kumbaga, sumama sa kanila yung si Gregorio, si Greg Honasan, Colonel Greg Honasan na Ram YUU. So, yan pong mukha ng ating People Power noon. So, ngayon, 23, bukas 24, dineklara naman ni Bongbong Marcos na holiday ang 24, imbis na 25 ang holiday. Sa kanyang deklarasyon, sinabi niya na pinabalik sa 24 ang selebrasyon. Pero hindi ko alam kung anong selebrasyon meron tayo bukas. Kung ako naman si BBM, I would rather invite all Filipinos to celebrate the driving away of my family from the Philippines. Kasi bakit? Hindi na yung pinag-usapan ngayon yung pride, yung honor ng mga Marcos na naggumiba at nagsimira sa kanilang pangalan sa Pilipinas na tinawag pa sila magnanakaw all over. Ilang taon, kahit hanggang ngayon, tinatawag kita ko ng kampanya si Bongbong Marcos, pamilya magnanakaw tawag ko dyan. Kasi bakit ang dami-dami pong mga kaso, pero sa totoo lang, bilang abogado na ko noon, I relied only on the records and the reports. I took judicial notices of all the reports and the records, pero not in one instance that I had personal knowledge of any of those stealing activities. No? Ganun na po ikasimple. Tapos siyempre, parang personal knowledge na rin na totoo. But then, to me, kung ako tanongin mo, ay hindi mahalaga sa akin yan, yung tinatawag na anong magiging reaksyon ni Bongbong. Kasi andito na siya ngayon eh. Inelect siya ng 31 billion. Ginagalang ko rin yung opinion ng mga grupo ng kakampings at si Atty. Cainso at saka yung iba pa, siyempre pa, ang kanilang opinion ay binuto siya ng SD cards. Akala mo sa totoo lang, sa akin nung ako'y abogado pa, meron akong personal knowledge na naipanalo namin ang aking kliyente noon na tumatakbong mayor natalo sa regular na eleksyon sa electronic counting, sa Smartmatic counting. Pero nag-manual counting na ipanalo namin. So, yan naman ang ebidensya ko na talagang may smart magic. Okay? So, nagtataka lang ako, mula sa aking nag-umpisa akong abogado ay alam, yun pag din pag-umpisa ng Smartmatic.
At hanggang ngayon, natanggalan ako ng lisensya, Smart Magic pa rin ang namamayani. Natanggal na ako, ang Smart Magic nandiyan pa rin. So anyway, staying power, ang lesson learned yan is, alam ko na, be careful na lang ako next time. Siyempre, alam ko na rin na ang pinarusahan ako dahil sa nagpost ako sa Facebook. At dati na nagpost ako sa Facebook. At iyon naman ang specie naman ng kasalanan ko noon ay ang isang confidential na pleading ng kalaban ay pinost sa Facebook. So ngayon, pangalawa naman, pero nauna pa yun, yung pangalawa na ko noon, sabi sa akin, yung na ginawa ko ay pinost ko rin sa Facebook. Pero reklamo ko yun, hindi yun reklamo na para sa kliyente. Sa sarili kong reklamo, sarili kong gawa para makatulong sa bayan. Ang tulong na hinihimo ko sa aking sarili ay para mabawi ng ombudsman o ng ating bayan yung ninakaw na 226 million sa pamamagitan ng overprice. At ang kinasuhan ko dun sa aking reklamong formal ay yung aming congressman noon na si Ferdinand Ledesma Hernandez. Ang kanyang kapatid na may-ari ng Takurong Fitmart na siyang nag-supply ng overpriced na mga pagkain ay si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Ang kinasuhan ko rin ay ang director ng DSWD Region 12 na si Vice Zoraida T. Taha. At ang iba pang kinasuhan ko si Rohaifa Candalaba na siyang accountant ng Region 12 na DSWD. At iba pang kinasuhan ko ay kasapi ng Bids and Awards Committee kasama na si Jaquia Ilaw na siyang Bids and Awards Committee Chairman na siyang nagsampa ng kasong disbarment laban sa akin na siya naging dahilan na tanggal ako abogado. So, pasensya na. Parang natanggap ko na ngayon na kung lumaban pala ako para sa bayan, hindi pwede parang nakuha ko rin ng aral dito kay Attorney Libayan. Thank you, Tol. Mas matanda ko sa'yo pero mas ikaw pa lumalabas na kuya ko pagdating dito sa dapat maging maingat, no? Sa sunod hindi na ako magpo-post ng kaso na gano'n, kahit sarili kong kaso. Ay bahala na lang kung sino tumutulong sa akin, i-post na. Kasi ang purpose ko lang naman talaga doon, mapaalam sa lahat ng publiko para kung sino man ibang mga nag-isip magnakaw ay hindi na nila susundin yung pagnanakaw na ginawa ng mga taong kinasuhan ko. Imagine, sa totoo lang, I'm very, very, very emotional ako. Ang emotionality ko ay napaka-painful kasi ang feeling ko, ako na nga ilang isa ang tumayo para sa bayan ay ako pa napaparusahan, no? 226 million na overpriced. Pero munggo pa lang sa panahon na yon, nakalagay sa kanilang transaction, ang munggo ay binenta ng Takurong Fitmart sa DSWD noong November 24, 2017, tanda mo petsa, sa halaga ng 155 pesos and 5 centavos sa isang kilo. So sa ngayon, para ma-verify ko, nag-research din naman ako, hindi na kay karakara ako ng nag-research ako, bumili din ako sa Takurong Fitmart ng munggo rin, pero lahat ng items na nakabanggit doon si supply ng Takurong Fitmart sa DSWD ay binili ko rin. At nakita ko yung sa resibo na binigay sa akin ng Takurong Fitmart, official receipt nakita mismo yung munggo 90 pesos lang. So, kontra doon sa 155 pesos and 5 centavos na pinresyo nila sa DSWD. So, lumalabas, talaga may pag-overprice. So, ang overprice, 65, sa munggo pa lang, 65 pesos and 5 centavos. Kaya, ilang kilo bang in-order? Mahigit 1 billion kilos. So, ang in-order na eksakto ay 1,143,120 kilograms. So, i-multiply mo, lumabas sa computation is 74.3 million ang binulsa. So, tumayo ako, ang pagkakamali ko na hindi ko na uulitin yon ay yung pinablis ko na sa aking Facebook, yung ginawa kong reklamo, ako yung complainant, hindi ibang tao. Ako yung complainant, walang kliyente doon. Alam ka man, tawagin ko sarili ko na kliyente ko. Kundi tinayo ko lang yun para sa aking sarili, para sa bayan. At kasi walang ibang matapang magpipirma ng reklamo.
O, kagaya rin yan. Sa ginawa kong reklamo, laban doon dati kay Mayor Hagidorn, Edward Hagidorn, sinampa ko ang SALN law na nag-violate niya. Walang ibang pipirma kasi takot lahat. Ako rin lang ang pumirma. Kaya ang naging resulta, nakasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si Edward Hagidorn. So, nakasuhan siya ng SALN. Eventually, kinasuhan din ako ng libel ni Edward Hagidorn. Ay, naglaban-laban kami sa libel case. Natalo ko siya. Acquitted ako. Diyan sa sala ng Branch 48 ng Regional Trial Court ng Puerto Princesa City. Alam mo, nakakatawa eh. May mga testigo pa nga doon si Edward Hagidorn noon. Tinanong ko siya, ako yung nag-cross-exam para sa sarili ko. Ako yung pinakasuhan, ako rin ang abogado ko sa sarili ko. So, yung isang tanong, Tagalogin ko lang, ikaw ba na testigo, kilala mo ba kung sino si Toto Kausing? Ituro mo dito sa loob ng korte kung saan si Toto Kausing. Naku, ako na ngayon kaharap niya, hindi pa niya ako nituro. Panalo. Kinikwento ko lang yun. Anyway, parang joke pero totoong nangyari. So, after that, ang tanong ko lang is, ano na lang kaya? Ano kaya ang ating ma-expect? Si Bongbong ay apektado talaga yan. So, totoo lang, very low. Pwede na mag-suicide sila nung araw, nung pinalaya sila nung February 25, 1996. Pero sa ngayon, siya na ang Pangulo. Magsiselebrate naman ngayon ng bansa kasi holiday sa buong bansa yung February 25. So, ang ginawa niya, nagpalabas siya ng utos kasi na taon ng February 25, Sabado, gusto niya gawing Biyernes para ang rason na nilagay ayon sa nilagdaan ng kanyang executive secretary na si dating Chief Justice na si Lucas Bersamin ay para sa holiday economics. Ano ibig sabihin ng holiday economics? Kasi pag may holiday, maraming pupunta sa mga tinatawag na tourist areas. Pupunta sa Boracay, pupunta sa Pagudpud sa Ilocos, pupunta dun sa mga windmill farm, pupunta doon kung saan saan. Kasi itong 3 weeks ago napunta ako sa Dingras, Ilocos Norte. Ay maganda doon ang falls, yung Madungan River Diversion Falls. Yung iba, pumunta rin ako sa Bintar, Ilocos Norte. Pumunta rin ako doon sa Pidig. Doon ako banda sa norte. So, nung umuwi ako, hindi na ako dumaan ng Lawag kasi piyesta sa Lawag noon. Sobrang traffic. Dumaan ako, sa Bigan naman ako, tumagal naman ako sa Bigan. So, kumanta ako doon sa Bigan. Where it began. Ay, tapos, ngayon, ito pala, pagkatapos nun, umuwi kami, dumaan na kami sa La Union. Nakalimutan ko tawagan yung aking client dati sa La Union, no? Hindi ko lang bagitin ang pangalan, isang magandang babae na taga Bangar, no? Pero ironically, client ko siya. Siya yung client ko na may kinasuhan kaming kapwa ako abogado na disbarment. Na-disbar din. Pero yung pagka-disbar nun ay masama pagkagawa, no? Immoralidad ang nangyari sa panyero kong yun na na-disbar. Ako naman, I'm proud to announce to the whole world that my disbarment is not based on an act that is immoral or whatever. My disbarment was caused by my sole mistake, no? Mistake ko bakit pinablis ko. So ngayon, kahit sabihin ko pa, sa totoo lang ngayon, natanggal na yung init ng ulo ko. Thank you kay Attorney Randolph Libayan, no? Na siya na kapag napanood ko yung kanyang vlog laban, sabihin na natin na kritisismo niya laban sa akin yun. But then, ang intention niya, nakinig ako kanina at parang pinuri niya ako, kudos kay Toto Kausing na sana pinipray pa rin nila na mananalo ako sa aking motion for reconsideration. At ganun pa man, ay nagpapasalamat din ako sa kay Attorney Randolph Libayan na buong komunidad ng kabatas na grupo niya, na channel niya sa YouTube ay iniimbita niya na ipagdasal ako na sana ay maibalik ang aking lisensya. Sir, thank you sir. At isa pa siguro, no, ang binabagit, balik tayo doon sa may naging kliyente ko sa La Union na naipanalo ko ang kaso dahil ang resulta na pag-disbar namin yung tao na immoral, no? Pero hindi ko nabanggitin ang pangalan. Kaawa-awa naman. Siyempre, naintindihan ko yung sakit ng damdamin ng isang abogado para matanggalan ng lisensya. Kasi unang-una, wala nang kurso sa
sa Pilipinas, siguro maliban sa pagkurso ng pagkadoktor na mas mahaba at napakahirap mag-aral kundi ang pagiging pag-aabogado. Pagkatapos mo pag-abogado, may isa ka pang problema, paano pumasa ng bar exam. Ngayon sa buong mundo, the toughest bar examination is in the Philippines. Sabi nga nung dati kong abogado sa Philippine Journalists Incorporated na si Attorney Romeo Ignacio, nandun siya sa Canada, iniimbita niya ako, come to Canada, ang dali ipasa ng bar exam dito ka, inaiyak ako. So ngayon sa Amerika din, marami din ako nakilala, ay shout out pala kay Attorney Marlo Cabello ng California Bar Examination, California Bar Association. Sa kanya ko rin natutunan yung ideya na tinatawag na jury system. Kaya naging maadhika ako para sa jury system na tinitingnan ko na walang ibang pinakamagandang sistema ng katarungan sa buong mundo kundi jury system. Na sana kung may jury system na tayo, sa tingin ko lang mas maganda ang laban ko sa aking disbarment case. So anyway, tungkol naman sa mga fans ni Kaper Silapid, isa ako sa fans ni Kaper Silapid. At parang medyo na-alarma ako, ay tinawagan ko ilang beses ako tumawag kay Sir Roy Mabasa, no? I call him sir kasi I respect him so much. Minsan sumagot siya, alam ko sumagot pero hindi siya nagsasalita. So ngayon kung bakit ako tumawag, marami pong tanong sa akin sa private message, pakitawagan kasi spokesman nga ako ng mga pamilya ng kapatid niya. Paki-check nga naman kay Mr. Roy Mabasa kasi pangatlong araw na ngayon kung hindi siya nakapag-live, pangatlong araw ngayon. Kasi nung una ay nagpaalam siya 20 minutes pa lang siya ng live, nagpaalam siya, siguro ang impression ng lahat ay may sakit siya. Pero hanggang ngayon ay hindi siya nag-vlog, hindi siya nag-live. So, alam ko nakikinig din mga kamag-anak niya. Sa tingin ko nakikinig din ngayon si Sir Roy. So ngayon, I'm telling him that your fans are waiting for you. They are all worried of you. Kaya nga pakiusap lang. I-message mo rin ako kung ayaw mo pang magsalita. Just tell me your message. Chat me what will you want me to tell to my subscribers. Kasi subscribers ko, ang alam ko, mahigit kalahati ng subscribers ko ay mga subscribers ni Kaper Silapid. So, yan na po ang aking hinihiling kay Karoy Mabasa. So, ngayon, balik tayo kay Mr. BBM. Bago, ang main topic ko si Luis Manzano. Pero balik mo natin kay BBM. Matandaan mo, nangangampanya pa lang noon, ay isa ako sa malupit mangampanya laban kay BBM. Nanalo siya. So, ang ina-expect ko ay unti-unti ma-dismiss ang mga kaso laban sa pamilya nila, which sa tingin ko ayaw ko magbigay mo na kasi wala naman akong direktang pruweba kung may kinalaman si BBM mo, wala, pero ito ang katotohanan. Una, matandaan ninyo, nagpalabas ng decision ng Supreme Court ng Pilipinas na kung saan ay pinayagang makalabas ng kulungan si Gigi Reyes. Kilala niyo si Gigi Reyes? Yun ang sinasabi ni Kaper Silapid noon kung kumakanta dati siya. Ang paborito niya Pag-ibig, kanta Pag-ibig. kung si Francisco Baltasar Balagtas, sabi, ang pag-ibig kung dumapo kanino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kapag ibig daw ni Senator Enrile, si Gigi Reyes, na dati niya sekretary, so nakalaya. At ang kanyang abogado si Solicitor General Estelito Mendoza, na hinangaan ko sa galing, no? Sa dami-dami, halos lahat panalong kaso. Ako sa Supreme Court, ang record ko sa Supreme Court is nung abogado pa ako, less than 50% given due course. Alam ng kahit sino ang abogado dyan, ang hirap pakakuha ng due course sa Supreme Court. Pero at least sa akin, mga about 50% given due course. So sa iba, ay not given due course, siyempre. Ano ibig sabihin pag given due course? Ibig sabihin, tinanggap ang kaso. Kung hindi tinanggap, binasura na kagad. Sabihin lang yan na dalawang dahilan, technical, o sabihin ng review of the petition does not show any
materiality for the Supreme Court to exercise its appeal discretion, power to review. Yan, kasimple. So dito, pagkatapos si Gigi Reyes, anong ginawa sa kaso ni Gigi Reyes? Nakakulong siya, di ba? At ang kaso sa kanya ay tinatawag na plunder. Ang plunder ay pagdanakaw ng malakihan na gamit ang ilang mga krimen na nagsama-sama ang mga ilang krimen na ginamit mo para makabakanakaw ka ng at least 50 million pesos. So, 100 million plus 150 million ata yung kinakaso kay Gigi Reyes. Kasama sa kinakasuhan dito ay yung kanyang boyfriend na si Senator Juan Ponce Enrile na siyang 99 anyos na ngayon, 99 years old nung last February 14. Tapos, yan ang unang lumabas ang dahilan ng Supreme Court, which is nag-successful yung argumento ni Attorney Estelito Mendoza na paglabag sa karapatan ni Gigi Reyes bilang akusado. At ang lahat ng akusado, ito ay karapatan nila. Karapatan ng mabilis na paglilitis. O di kaya, kung sa English, we love to hear it as right to speedy trial. Yan po. So ngayon, ayon sa Supreme Court, 9 years na ngayon tumatakbong kaso, hindi pa rin daw, isang hearing pa lang ata nangyari na dapat kagad-agad ginawa. So, pinalaya na Supreme Court si Gigi Reyes, pero tuloy pa rin ang kaso. Yan nga lang, nakalaya siya. So, ibig sabihin, nagiging exception to the rule siya. Kasi ang batas talaga rin sa Pilipinas, may lahat ng tao may karapatan magpiyansa pag ikaw inakusahan. Pero, kung ang kaso mo ay non-bailable, tinatawag namin non-bailable or heinous crime or punishable by death penalty, punishable by reclusion perpetua, punishable by life sentence, ay pwede kang payagan magpiyansa, pero mag-file ka ng petition at kailangan maipakita ng korte na ang ebidensya na sinusumiti ng mga piskal o prosecutor ay hindi sapat para sabihin strong evidence. Kung ganon, pag hindi strong evidence, kagaya kay Bong Navarro, hindi raw strong ang evidence ni Dennis Cordejo, kaya pinayagan siya ng korte na makapagpiyansa. So, ganon. Pero kaya dito, ang nangyari kay Gigi Reyes, exception to the rule. Bakit dapat ganon ang sistema? File ng petition, palabasin ka, mahina ang ebidensya. Sa kanya naman, hindi pinag-usapan kung malakas o mahina ang ebidensya. Kundi, pinag-usapan, nalabag na pala ang karapatan mo sa mabilis na paglilitis. Right to speedy trial. So, dapat speedy. How speedy? Speedy. Sa Supreme Court, may 30 years na speedy pa rin. Sorry, Supreme Court. On record naman yan, marami tayong kaso na ganun, na decision ninyo mismo. O itong kaso na lang, kasunod na kaso na decision ng Supreme Court, yung Coco Levy. Coco Levy na mga criminal cases na sinampa sa ombudsman laban sa kanila Danding Cuangco, namatay na si Danding, no? Laban iba pa, marami nang namatay na respondiente. Ang isa sa respondiente dito si Juan Ponce Enrile. So, dinismiss na rin ng Supreme Court kasi ayon sa Supreme Court, useless na pag ipatuloy mo pa ang kaso. Dahil nga, nagkalimutan na, nawala na yung mga testigo, kung ano na pa. So, hindi ko alam kung makatarungan itong ginawa ng Supreme Court. Ang hindi makatarungan dito, siguro magagalit sa akin lahat ng mga justices. Bakit umabot ng 30 years bago nyo desisyonan? Dapat doon palang mga 5 years pa lang, o 2 years, 3 years, dinesisyonan niya para magpatuloy-tuloy ang paglilitis. Laban kay Enrile, laban kay Danding Cuangco. Alam mo, maraming kwento na narinig ko nito. Bakit yumaman si Danding Cuangco? Ginamit niya yung pera galing dito sa Coco Levy funds. Ano ba yung Coco Levy? Sa panahon ni Marcos po na senior, ay nagpalabas siya ng presidential decree na kung saan ang lahat ng mga farmer ng coconut niyog na nagbebenta ng kupra ay kinukunan na magbabayad kayo kada kilo. Pag mabenta kayo kada kilo, may isang amount na binabayad sa gobyerno. Ang pakay niyan is tawag niyan Coco Levy. Bakit Coco Levy? Kasi ang purpose niya ay special na papalaguin ang research ng coconut para maparami ng mapasigla yung coconut industry sa Pilipinas. So, anong nangyari? Ang problema, may maniobra daw ata nangyari
na kinuha ni Danting Cuanco ang ibang pondo at ibinili ng share sa San Miguel. Kaya siya dumami ang share niya sa San Miguel Corporation. Na kung later ay napunta na at kay Ramon Ang na kanyang loyal lieutenant niya si Ramon Ang. Ganun po ang kwento ng narinig ko sa Cocolibing. So ngayon, kung may hustisya pa tayo, katarungan pa nakukuha para sa mga may tao, sa tingin ko wala na. So yan naman ay biktima na naman ngayon ang mga tao diyan sa Cocolibing. At nangyari ito matapos na manalo si Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung may connection dito kay Bongbong. Pero katotohanan na isa dito si inakusahan ay si Enrile na tao ng kanyang tatay. Okay? At siya naman ngayon ang Presidential Legal Counsel ni President BBM. So kung ano man, bakit wrong timing ba? Bakit na timing ngayon? Kumbaga, if Filipino people are celebrating that freedom from the tyranny of Marcos, sila naman ni Enrile, they are celebrating the freedom from the tyranny of cases. So kasunod niyan ay nabasura din. Bakit na taon? Nabasura din ang kaso sa ng kaso ng criminal case na sinampa kay Roberto Bobby Ongpin na siyang behest loan na $20 million, no? At pinautang kasi ang tawag sa kanila noon ay Marcos Cronies. Kung malapit ka Marcos, lahat ng utangan mo ay pwede at magagamit mo sa negosyo mo. At na-dismiss na rin. So wala na pag-asa ang Pilipinas para mabawi pang lahat ng katarungan na gusto nila kukunin sa mga kasong yan. Ang panghuli, dinismiss ni Sandigan Bayan. Kanina lang, ngayong araw, yung matapakatagal na kaso rin, 30 years old na kaso, na kung saan ilgatin ang kaso dito laban sa mga Marcos. So, 30 years, sabi na siya ng korte, 30 years na, wala man lang kayo na ipresentang ebidensya, hindi sapat ang ebidensya. Balikan natin ang konto. Alam mo, bilang naging abogado, kasi hindi na tinanggalan ako ng lisensya, hindi na ako abogado. So, bilang naging abogado, ang aking opinion ko lang to ha, pero siyempre bibigat na ng opinion ko, na ang sino pang dapat sisihin dito? Ang opinion ko, ang dapat sisihin dito yung mga nag-uusig. Sino ba nag-uusig sa mga kasong ito na PCGG laban kay Marcos at saka mga crony ni Marcos na tanda? Yung ombudsman. Ibig sabihin, sinadya ba ng ombudsman ito na patagal-tagalin para nalabag yung kanilang karapatan sa mabilis na paglilitis? The right to speedy trial. Yung iba dito, civil case ang nangyayari. The right to speedy disposition. Kung civil case, ang katumbas ng speedy trial is speedy disposition. Kung ako tanungin mo, parang mirong pagsasadya yung pagdidelay ng pag-uusig ng kaso. So, sisihin mo ngayon yung mga tao, people of the Philippines, kasi hindi ganun prosecute ang inyong prosecutor. Kawawang bayan. Nasa kamay ng mga piskal ang inyong kinabukasan. At meron tayong mga piskal na hindi nagtatrabaho. Ang piskal na tinutukoy ko yung piskal na dyan sa loob ng Office of the Special Prosecutor ng Office of the Ombudsman. Kasi sila po ang binigyan ng kapangyarihan at karapatan ng ating batas na magpo-prosecute, mag-uusig nitong lahat ng kasong ito. Ano tawag sa kanila? Piskal? Sabi ng misis ko, tawag sa kanila, fix-kal. Yan nga. Totoo naman yun eh. Di ba, panahon pa nahirap, narinig ko na yung fix-kal. Panahon nahirap, usong-uso, tatawagin, hoodlum in robes. Tawag naman yung hoodlum in robes, yung mga judges naman yan. Na pag nabigyan ng pera, ay acquitted ang yung mga, sabihin natin, mga kurap, na maraming pera nakuha, nakulimbat. So ngayon, dahil sa kaluwagan ng pagnanakaw sa Pilipinas at laging nananaig ang mga magnanakaw, ano ang nangyayari? Nagpapatayan ang kapwa magnanakaw o di kaya pinapatayan ng magnanakaw ang hindi magnanakaw na mga politiko. Evidence or exhibit number 1. Yung si Vice Mayor Alaveda ng Apari, putsa. Nakita ko yung
mga netizens na mga video na in-upload. Kahindik-hindik, grabe na pala ngayon. Harap-harapan na. Blatant impunity ang laman ng utak ng mga killer ng politiko. Pinatay si Vice Mayor Alameda sa harap ng maraming tao sa kalsada. Oo, tinambangan. Grabe. May bayad yun. Ang dami, tapos nakatingin na lang mga tao doon. May video pa. Sa Nueva Vizcaya nangyari yun. Kumbaga, inabangan sa Nueva Vizcaya kasi alam ko ang apari doon sa Cagayan yun. Kumbaga, ibig sabihin, alam nila na bibiyahe, siguro papuntang Maynila, si Vice Mayor Alameda. Kung alam nila papunta, ibig sabihin, mayroong kasama dyan si Alameda sa kanyang sariling kampo na nagtraidor sa kanya. At bakit ko nasabi na ganon? Kasi sa panahon na buhay pa yung isang parang sobra pa kay Percy Lapid yun, si John Pala, na isang pinakamagaling na radio commentator na hindi pa usong live stream doon sa Davao City, si John Pala, si John Puras Pala. Kinuwento ni SPO3 Las Cañas kung paano nila pinatay at inutusan sila ni Duterte kung paano nila pinatay si John Pala. 2 beses nila inambus si John Pala, hindi nila nakukuha. Sapagkat si John Pala may sarili ding gwardiya. Ngayon, ang ginawa nila, sinabi ni SPO3 Las Cañas, nakakuha sila ng isang dating NPA na kinuha naman ni John Pala na kanyang security guard na binigyan nilang 350,000 pesos at ang kanyang trabaho ay itawag lang, ipaalam lang kung saan sila pumupunta para yung grupo na lang nila sa kanya saan pupunta. Nakuha nila, napatay nila si John Pala. So, araw-araw kasi ni John Pala si Duterte noon sa kanyang radio program. Ang pagka-program niya yun, ang salita, although alam ko Ilonggo yun, pero ang salita Cebuano. Kasi ang salita sa Davao ay Cebuano, mas marami doon. So, ibig sabihin, ang hindi mawawala sa atin sa bansang Pilipinas ay yung propensity natin. Ibig sabihin, propensity ay kaugalian na ng lahat ng Pilipinang politiko dito sa Pilipinas na ang solusyon na lang sa lahat ng kritisismo ay patayan. Huwag na rin tayo lumayo. Kung totoo man itong kinikwento ng kapatid ng gobernador ng Lanao del Sur, na sila ng mga pamilya Adyong Alonto, siguro ang pamilya sa Lanao del Sur na walang karido. Ibig sabihin ng rido, yan yung may away sa pamilya na patayan o ubusan ng lahi. Yan ang ibig sabihin ng rido. So dito sa mga pamilya Adyong sa Alonto, sila lang yung masasabi nila na wala silang kaaway, walang kalaban. Kaya nga nananalo sila sa mga political contest. Pero noong 4 days ago or 5 days ago, inambus siya. At ang umambus sa kanya, hindi malaman kung sino, pero may tukoy na daw mga pulis kung sino. Namatay doon yung 4 na maranaw na pulis na bumabantay sa kanya. At yung 4 na maranaw na pulis, sayang yun kasi pinag-aral ng pamahalaan yun para magaling na pulis. Tapos papatayin lang na gano'n. So, ganun po ba ang nagiging solusyon sa atin? Patayan. Ngayon, naalala ko rin yung isang taga-ombudsman na babae naglalakad sa parang nangyari ata ito sa Quezon Avenue, dyan sa Quezon City. Naglalakad siya, may sumusunod na nakamotor at binaril siya na nakamotor. Kamukat-mukat, nalaman pala. Yung babae yun ay parang tawag niya messenger dyan sa office of the ombudsman na may bit-bit na bag, na sa loob ng bag ay mga dokumento ng kaso. At nalaman na lamang na pinapatay siya dahil ang sungit-sungit niya, pinapatay siya ng kasama niya sa ombudsman din. At ang rason, dahil mukhang hindi siya papayag kasi yung isang kasama niya ay kinausap ng kinasuhan na para matalo yung kaso. Ay, wag ko lang. Sana na lang ay payagan na ngayon ng Supreme Court ang lahat ng abogado na mag-publish. Kasi kaming mga abogado, kung babalikin nyo man ang aking lisensya, wala na akong ibang mission sa buhay.
Iaalay ko ang aking isang buhay sa ganung mga misyon. Alam mo, hindi nyo ba alam nung nag-publish ako sa Facebook ng kasong planter na ginawa ko? Sinusugal ko buhay ko ron. Hindi, alam nyo ba yung mga kinasama ko, mga killer lahat yun. Kaya doon, tinitingnan din na killer. Although wala na ako nakita ng ebidensya na killer siya. Pero may isang media dyan na si Dong Batol sa kanya tinuturo na siyang pumatay. Ganun po ang naging history ko. Ako lamang ang tumayo na matapang para kasuhan ako lang kauna-unahang tao na kumaso laban kay Hagidorn. Nung makasampahan ko siya ng kaso na umakyat sa Sanigan Bayan, sunod-sunod na talo siya kagad. Sunod-sunod ng iba, sumunod din kumaso. Ay, hindi naman pala ganun katapang. Natakot lamang sila. At ako'y natakot din sa totoo lang. Ipinasa Diyos ko na yung buhay ko yun. Nung sinampa ko yung kaso. O, at least, nanalo ako sa kinikwento ko na kinasuhan din ako ng live. Marami pang kwento ng buhay. Ito rin, nangyari kay yung Vice Mayor din. Vice Mayor naman ulit, dito sa Masbate. At ang tinuturo nagpapatay ay, alam mo sino? Si Sandra Cam. Pero si Sandra Cam, wala silang ebidensya na ipapakita at na-acquit na pawalang sala ng korte ng Manila City RTC. Kasi nga, halos may katulad ito sa kaso na nangyari kay Kapercy Lapid. Na nakikita na ebidensya kung sino nag-utos. Ang kay Sandra Cam naman na kaso, siya tinuturo na siya yung nag-utos nung 4 na lalaki na nakikita sa CCTV doon sa nakasakay sa high-ace van na sumibat pagkatapos binaril yung mayor ng Masbate, Vice Mayor. So iyan po. So ngayon, ang nakasuhan si Sandra Cam doon dahil sa CCTV. Ito naman kay Percy Lapid, nakakasuhan din si Bantag dahil sa CCTV. So, ang hiningi ko lang sa mga mababatas natin, kahit na butas-butasin nyo pa yung mga pera ng bayan, please lang, papatawarin ko pa rin kayo sa lahat ng mga ninakaw ninyo. Gumawa po kayo ng batas na kung saan ay obligado na ang lahat ng munisipyo, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, kapag kalsada dapat mayroon ng CCTV. Kasi na problema pa yung investigador doon sa kaso ni Percy Lapid dahil ang tigas-tigas ng ulo nitong bangko at yung Robinsons Bank at saka yung katabi ng kasa ng Mitsubishi. Ayaw nila magbigay ng kopya ng kanilang CCTV na nandun sa harap nila, nakita na nagtatambay yung si Joel Escorial at saka kasama niya na pumatay kay Kapercy Lapid. So, itong lahat ng isyo na sinasabi ko, sana may nakikinig na congressman, gumawa po kayo ng batas na gagawin ng batas na lahat ng mga public roads dapat meron ng high definition na CCTV kasi lumalabas na napaka-epektibo ng CCTV sa pag-identify kung sino ang dapat kasuhan sa lahat ng pangyayari na krimen na pagpapatay. Okay? So ngayon, kung gaano katindi itong CCTV, meron akong kaibigan na kung saan nagsampa sila ng kaso sa IAS, Philippine National Police Internal Affairs Service, dyan sa Scam Crime, na kinasuhan ang mga ilang pulis kasama yung hepe nila dyan sa Station Anti-Illegal Drugs ng Philippine National Police General Trias Police Station. At mag-hearing na bukas sana. Kasi kaya lang holiday. So baka hindi matutuloy. So anong ebidensya? CCTV rin. Akalain mo kinasuhan nila yung tao sa piskal at inakit ng piskal ang kaso sa korte at ang kanilang sinasabi ay ito ang mga taong ito bumili kami ng droga sa kanila kaya inaresto namin. Pero sa CCTV na napakita namin ay dinukot lamang ang mga akusado sa patay kayong bata kayo. Ando na sa IAS yung kaso. Ibig sabihin, kinikwento ko lang ito sapagkat napaka-epektibo ng CCTV sa public roads natin. Isa pang CCTV din na nakatulong. Yung isang bakla na may parlor, nakitang-kita sa CCTV na binitbit ng mga pulis ng General Trias din. So, may kaso na rin sila ulit. Hindi totoo na may bypass. Kaya lang, hindi na ako abogado. Hanggang doon na lang tulong ko. Magtutulong sa kanila gagawa ng complaint. Hanggang doon lang.
So anyway, nabanggit ko lang naman yung ganitong pupunta tayo ngayon sa sa kaso ni Luis Manzano. Ang i-discuss lang sa kaso ni Luis Manzano ay parang general. Bibigyan ko lang kayo ng idea paano maiwasan ng aking subscriber na hindi na magiging biktima ng mga tinatawag na online scam na mga tinatawag na magiging biktima ka na halimbawa may mga tinatawag na Ponzi scheme, may mga multi-level marketing. Pero itong sa kaso po ng Flex Fuel na kung saan ay tinuturo ng mga nagreklamo na si Jinky Santa Isabel, si Luis Manzano na siyang parang chairman siya ng board ng Flex Fuel. At ang Flex Fuel ay binubuo ito ng mga directors na 5 sila kasama ang abogado na director. At ang akusasyon nitong grupo naman ni Jinky Santa Isabel ay mahigit 100 sila na grupo nila ay nagbigay ng investment of minimum of almost 1 million each. So kung 100 sila, halos 1 billion ang kanilang pinuhunan. At nagbigay sila ng pera sa Flex Fuel ayon sa kanila ay dahil naniniwala sila sa advertisement sa page sa YouTube na kung saan nagpepresenta si Luis Manzano na anak ni Vilma Santos at ni dating husband niya na si Ido Manzano na matibay yung tinatawag na Flex Fuel ng ang negosyo mo. Pag may income ka, mayroon kang puhunan at nangako pa sila na guaranteed every 3 months. May garantiya na certain amount na mapapunta sa balik bilang sa inyong investments. So, yan po ang kwento. Ngayon, dumating sa punto na mga ito ay nagreklamo. Bakit? Hindi natupad ang pinangakong balik na pera. Doon nagsimula. So, nung hindi pinangako kay hindi pa ako sigurado sa kaso ni Jinky Santa Isabel, siya ay namumuhunan ng halos 4 na milyon pesos. Katumbas niya ng 2. Parang ang negosyo ganito po. Ikwento ko lang ang negosyo. Ang Flex Fuel ay nag-anunsyo sa publiko, nag-invite, kung sino gusto mamumuhunan, magpupuhunan kayo, ganitong minimum namin kailangan may joining fee na almost 1 million at may dagdag pa para may bibigyan ka ng prangkesa na fuel gasoline station or diesel station. At kung saan man yung ilagay, owner ka na. So parang owner ka, pero ang partner mo ay Flex Fuel Company, kung anong pangalan ng kumpanya nila. So ganun, parang partnership sa Flex Fuel at saka mga nag-invest. So pag nag-invest ka dyan, ang in-expect mo, siyempre pag investment sana na totoo, ganito ang aking payo. Magiging totoo lang yan kung hindi nangangako ng garantiya kung magkano ang ibibigay na balik para sa kikitain. Kasi tandaan ninyo, ito lang ang aking may sasabi sa inyo. Kapag ang isang kumpanya o negosyo ay nag-iinganyo sa inyo na, "Oy, punta ka dito, mag-invest ka." "Oh, bakit naman ako mag-invest yan?" Invest ka na minimum of 2 million. Sa 2 million mo, kikita ka ng 300,000 every 3 months or 90,000 every month. Pero ibibigay yan every 3 months. So, maging 270,000 pesos. Ikaw naman, para feeling mo, okay. Ngayon, ang sabi nila ni Jinky, kaya naman sila nainganyo, pumasok, nagbigay ng pera, siya 4 na milyon, kasi yung nag-advertise dun sa YouTube na tumatawag, na-invite sa kanila ay si Lucky Manzano at nagpakilala pa na chairman ng Flex Fuel Company. So yan. So ulitin ko, ang sistema nila, invite ka na sumali, mag-invest ka ng pera, pagkatapos may ginagarantiya na minimum na kita every 3 months or 90,000 a month sa pera ng binigay mo. Ngayon, sana pupunta yun. Actually, hindi ito tinatawag na Ponzi scheme. Yung Ponzi scheme
ang ibibigay sa yung kikitain mo ay manggagaling sa bagong bibiktimahin. Hindi, ito iba to. Kukuha sila ng mga kapitalista. Supposedly, pag tumatakbo ng gasoline station, doon kukunin ang ibibigay sa iyo na ganansya. Ganansya kung tawagin. Pero ang problema dito yung kumpanya ng Flex Fuel ay ginarantiyahan nila na may fixed monthly amount na kikitain na ibibigay. At ibibigay yung monthly amount na kikitain, nakita every 3 months. Doon sila nagkamali. So, kayo naman na mga nakakita ng ganong klase mga alok, ay huwag kayong kumagat-kagad. Siyempre, malay mo, inosente rin ito si Lucky Manzano. Tinawag lang siya, ginawa lang siyang endorser. Wala rin siyang kapital kahit piso. Ginawa lang siyang chairman. O nilagyan lang kanyang pangalan, sige, ikaw stockholder na, ikaw maging chairman. At siyempre, enticing din sa sapatos ni Luis Manzano, ay pwede siyang kumita na walang kapital. Kundi ang pinahiram niya lang kanyang pangalan. So dahil nga siya ang tumayo na kanyang endorser, parang tingin ko dahil endorser lang talaga, advertiser. So dahil siya nag-endorse, ay marami ang sumali. So mahigit 1 billion ata sa grupo lang ni Jinky Santa Isabel, mahigit sila 100. So kung bubuksan ko yung page, ang Facebook page ni Jinky, makikita mo rito sa grupo niya ay mahigit sila 100. So kung i-multiply mo lang, halos 1 million bawat isa. Oh, ito ito po yung ito po yung Facebook page ni Isabel, no? Santa Isabel Santa Isabel Remittance ang kanyang pangalan sa Facebook page. Ngayon, sinasabi niya ito, nag-post rito ng kanyang response doon sa sulat ng abogado ni Lucky Manzano. May salita sa ito, pakinggan natin. Ay iba po doon sa cause of action ni Mr. Luis Manzano doon sa kanyang best friend or kababata po. Kaya ako po hindi ko po maaring pahintulot na ilipat po yung aming mga papeles from Creed Division to Investigation Division dahil po unang-una nagkaroon na po kasi kami ng trust doon sa mga agent po natin sa Creed dahil imagine mo po sa dami-dami po ng tao na pumapasok po doon sa office nila at sila po ay talagang yung trabaho po nila, alam mo po yung kahit pa yung paghihi nila, napipigilan nila, kahit yung lunchtime nila, kahit yung merienda nila, at minsan po inaabot, siguro thrice po inabot po kami ng 10 o'clock o 11 o'clock ng gabi para po matapos lang po yung mga salaysay ng mga bawat investors po. Kaya ako po, sobrang tiwala ko po sa Creed Division kaya hindi po maaaring mailipat po yung aming mga file case folder sa papuntang Investigation Division dahil po wala naman pong dahilan na mailipat yun. Kung gusto po ng Investigation Division na magkaroon po sila ng sarili nilang investigation tungkol dito sa kaso na ito na sinasabi nilang Flex Fuel din daw, maghiwalay po sila sa amin kasi iba po yung aming cause of action. Ang cause of action namin kay Sir Luis at saka sa mga incorporators niya ay syndicated estafa po at saka violation of RA 8799 ng SEC Regulation Code. Kaya kung ano man yung kanyang cause of action doon sa best friend niya, wala kaming pakialam doon at hindi maaaring i-consolidate yung kaso natin. So ito, putuloy ko lang. Ang pinag-usapan dito ni Jinky Santa Isabel ay ganito. Bago sila nagsampa ng reklamo sa NBI, National Bureau of Investigation, laban sa Flex Fuel kasama si Lucky Luis Manzano,
ay nagsampa rin pala nung nauna pa si Luis Manzano laban doon sa mga opisyal din ng Flex Fuel. At ang kaso niya ay may sisingilin pa siya doon ng mga 60 million sa kanyang, ewan ko kung paano, wala, hindi klaro sa akin yan. So pag-aralan natin yan, ay promise para maintindihan nyo lahat. At ang edukasyon nyo makukuha nyo rito ay makakatulong sa aking mga subscriber paano magiging matalino na hindi na kayo magiging biktima ng mga ganitong klaseng sistema. So ngayon, ang tanong dito, inosente ba talaga rito si Lucky Manzano? Kasi gusto niya palabasin na parang inosente siya on record naman, sa totoo lang, noong February 2022 pa ay nag-resign na siya bilang chairman ng Flex Fuel sa board. So kung chairman na nag-resign siya, ano ang ibig sabihin nun? Lahat ba ng mga ginawa na liability ng Flex Fuel laban doon sa mga nabiktima, kasama pa rin ba? Makukulong pa rin ba dyan? O magbabayad pa rin ba dyan si Lucky Manzano? Yan ang mga tanong natin dyan. So, ngayon, ang important here is, isa lang ang klaro dito sa aking mga nakikinig, no? Huwag karaka-raka magtiwala sa mga matatamis na dila o sa mga malalaking tao, sa magaling mga pugi o mga magagandang tao na mag-endorso na kung ano-ano mga investments. Kasi unang-una, ang naging kasalanan po nitong Flex Fuel ay dapat kumuha muna sila ng lisensya sa tinatawag na Securities and Exchange Commission. Hindi sila kumuha ng lisensya. So kung hindi sila kumuha ng lisensya, anyway, yung parusa dyan, may kulong at saka may fine. So sana kung fine na lang, siguro at least kaya na bayaran. Pero ang naging problema po dito ay napakalaki nata, mahigit billion ang problema. Sa totoo lang, wala na itong problema nila ni Lucky Manzano tsaka yung kanyang best friend na naging kaaway niya na ngayon. Itong tinatawag na best friend turn enemy, si pangalan na si Bong Medel. Ano pangalan ni Ignacio? Bong Medel. So yan ngayon ang parang best friend niya, naging best man pa niya nung kinasal siya kay magandang babae. So anyway, there is really no assurance na kung pugi ka ay magiging maganda, magiging mayaman ka. O kung maganda ka ay magiging mayaman ka. So nasa pagsisikap pa rin at sa pagiging mabuting loob at pagiging mabuting tao, at kailangan sa pagiging mabuting tao para kumita ka, kumausap ka lang kahit binigyan ka ng Panginoon ng bunganga para i-deliver, ibenta mo ang dapat ang pwede mo may benta. At tandaan mo, pag ikaw ay nagbebenta kahit anong mga produkto, ang binibenta mo po dyan sa totoo lang, karangalan. Kaya pag may bibenta ng karangalan, ay dapat ingatan ninyo kung ano mga pinangako nyo. At saka by the way pala, yung mga pinangakuan ko, mga nag-order sa akin sa Dilo, patuloy pa rin ako pa-order, pero pagpasensya na sa dami na problema ko, lilistahin ko pa lahat ng order. Okay? So, ano pa ba? Yan lang pinakabuod ng issue. Ayoko nang pahabain mo na kasi gusto ko lalaliman ito sa sunod na diskusyon. At isa lang aking kwidaw na naging problema dito, maganda naman sana ang negosyo. Kaya lang nakita kong depekto. Unang depekto nila, kasi ganito po yan ulitin ko lang. Simple lang man ang negosyo nila Mag-imbita ng tao, sasali ka, mag-invest ka, ang kanilang negosyo ay gasoline station. Ang pangalan ng gasoline station ay hindi Total, hindi Phoenix, hindi Shell, hindi Petron, kundi Flex Fuel. So, ang objective nila sa buong Pilipinas, magkaroon ng maraming gasoline station. So, halata naman na masyadong tiwala sila sa negosyong ganon at maraming magpapagas at marami silang kikitain bawat araw. Well, at kung kailangan may mas malalim kang kaalaman dyan. Bakit ang kalaban mo magagaling? Total, Petron, PTNT, Shell, ang dami-dami ng malalaking kumpanya. Dati mga 3 big companies yan, Caltex, 3 lang dati malaki dyan Caltex, Petron, tsaka Shell. Yun lang, ngayon marami na. So ngayon, para magandang laban dyan, dapat expert din sa
law of supply and demand ng gasolina. Ngayon, kagaya niyan, ang pinagkukunan po ng langis na ginagamit, ipaproseso, gagawing gasolina at saka crudo, ay dalawang lugar lamang, Middle East at saka, ang pinakamalaking sinasabi ko, Middle East at saka sa Russia. So ngayon, kailangan may steady ka na supply. At kung wala ka mapuputol na supply mo, hindi tatakbo ang flex fuel negosyo. Sa tingin ko nga, ganun naging problema nila. So dahil sa ganun, tingin ko lang ito dahil kulang ang kanilang supply, marami pa nga silang stasyon na itatayo na hindi natuloy, na bakuran lamang. So, tingin ko kung tuloy-tuloy lang, wala sanang problema nitong kan. Kaya lang, ang pinaka-problema nila dito na hindi ako sangayon, number one, hindi sila kumuha ng lisensya, secondary license sa Securities and Exchange Commission. Kaya kayo na mayroong nag-alok sa inyo ganon, ang una yung titingnan, wala kayong gagawin. Buksan nyo lang ang website ng Securities and Exchange Commission, sec.gov.ph. I-type nyo lang yung pangalan Flex Fuel. Lalabas yan kung mayroong silang advice. Huwag kayo mag-invest dito kasi sa kaso ng Flex Fuel, mayroon ng advisory ang Securities and Exchange Commission na huwag kayo mag-invest yan. So kung walang secondary license, ang ibig sabihin yan ay hindi pinag-aralan ang isang negosyo at nagde-negosyo na kagad. Kasi kung may binigay na secondary license ang SEC, ibig sabihin pinag-aralan na ng gusto ng opisina ng SEC at pinag-aralan nila na mas malamang hindi ito lokohan. So ganun po ang pangyayari. So ngayon, dahil siguro, balik ako kanina, dahil kulang ang supply, pandemic, ng mga oil, nagkagera pa sa Russia at saka Ukraine, so, at saka nagmahal pa yung mga gasolina galing sa Middle East, kasi nga, may gera, dahil kukunti lang ilalabas na na crudo, o diesel, o oil, yung galing sa Russia, hindi na ilalabas. So, dahil doon, yan din siguro nakita ko na dahilan bakit nag-divert sila ng negosyo. From gasoline station, ang pagkakaalam ko, which is i-tackle ko rin ulit, ay nagpatayo sila ng ibang negosyo kagaya ng resort, nagpatayo rin sila ng ibang negosyo kagaya ng yung convenience store, at nagpatayo rin sila ng taxi business line. So, yun po ang ginawa, which is sound naman. Kung ako tanungin mo, tama lang nagagawin ng kahit sino negosyante para lamang masave yung kanilang mukha sa kahiyan. Kaya lang hindi din nag-click siguro, yung kita ay hindi sapat para tubusan o para bigyan para sustinihin o mantinihin yung pinangako ninyong kita. So, ibig sabihin, kung kayo man mag-isip na magnegosyo kagaya sa Flex Fuel, ay susundin nyo yung modelo na ginagawa ng Power Fuel na napakinggan ko kanina. Sa Power Fuel, wala silang pinangako kung magkano ang kikitain. Hindi ko in-endorse ito kundi lang kinikwento ko lang kasi napanood ko sa YouTube. Ang ayon sa yun nagsasalita ay hindi sila nangako kung magkano kikitain, kundi nangako sila na kung may kikitain, may kukunin kayo. At open sila. So ngayon, ang nakikita ko rito ay ang sistema nila iba pa. Kundi, halimbawa, magpapatayo ka ng gasoline station, kailangan mo 2 milyon. Ngayon, kung nag-iisa ka lang, ikaw ang gagastos ng 2 milyon. Pero sa Power Fuel na nakikita ko, ang sinasabi nila, bibigyan ko magiging kahit 200,000 lang, pwede na. Bakit? Kasi dadaanin sa dami. At ang tawag nila co-franchisee. Tapos sa being co-franchisee, isa dyan sa franchisee yung kumpanya mismo ng Power Fuel. So, mas nakita ko na tumagal na sila ngayon ay wala silang problema. Kaya lang, medyo maliit nga lang kita. Kaya ang daw ko sa inyo, mga aking mga subscriber, huwag kayo mag-invest sa mga nangangako na malaki ang kita. Bahala na kung 5,000 a month lang o 2,000 kagaya sa Flex Fuel, sa Power Fuel na yun, 2,000 a month, 3,000 a month, minsan 5,000 a month noong pre-pandemic. Pero ngayon, pag matapos sa pandemic, siguro baka abot sila ng 15,000 a month. Okay lang yun, kahit maliit. At least passive income naman yan. Ang ibig sabihin ng passive income, hindi ka nagtatrabaho, may income ka dumarating. Okay? Pero kung may sobra ka,
saka ka lang mag-invest. Pero kung wala kang sobra, huwag kang mag-invest. So, ang isa naman ay yung pag-aralan nyo rin, ewan ko paano, pero kailangan lang meron kang ganito at swerte. Yung foreign exchange. Pwede kang, marami silang nag-advertise yan, pwede kang sumali dyan. Pwede kang magkapital dyan kahit 10,000 lang. Pero kailangan meron kang utak at saka swerte. Kasi para kung wala kang utak swerte, parang isabong lang yan. Kung malas ka, taya mo, talo. So, ganun po ang negosyo sa buhay natin, no? At kung malas-malasin dito sila kay Manzano at silang grupo nila, ay kakasuhan sila ng hindi lang Securities Regulation Code na kaso. Kundi, pwede rin sila kasuhan ng estafa na tinatawag na syndicated estafa. Ay syndicated estafa po ay tinitingnan niya na walang piyansa. At kung walang piyansa, makukulong ka na parang si Bantag kinakaso sa kanya murder, habang lumalaban ka, ipinaglaban mo yung ipagka-inosente, pero makukulong ka muna. Okay, sabi ni Mr. Top 1, believe din ako sa pag-explain, ang tao ba na nakakasuhan ay may karapatan magpensa? Sagot niya, believe ako, very creative ang sagot niya. Sabi niya, yes, lahat ng tao na kinasuhan sa korte ay may karapatan magpensa. Okay, dagan nga lamang, kung ang kaso na sinampa laban sa iyo ay murder, may parusang kamatayan, may parusang reclusion perpetua, may kulong na hanaw habang buhay, yan ay patunayan mo lang muna, magsumiti ka ng petition sa korte at patunayan ng piskal, hindi ikaw patunay, kundi piskal ang patunay na mahinang ang ebidensya. So, ganun, okay? So, at least siguro may natutunan kayo sa akin, kahit na disbarred na abogado ako, at least yung utak ko, ang akin natutunan ay hindi maalis sa akin. Nobody can steal away or can rob away from my body, from my head, all those things that I learned from the law school and from experience as a lawyer. Diba? Kaya nga, ito lang ang sasabihin ko sa mga ibang nasasabi sa akin, kalbo, abogado kalbo. Well, the only way that I can say is, ako po si Vin Diesel na abogado dati sa Pilipinas, na naging vlogger na ngayon. At ang pakay ko sa aking vlogging ay, kailangan mamayani ang katotohanan. Bakit? Katotohanan lamang magpapalaya sa bayan, kung si Attorney Insurrecto pa magsasabi. Kaya kung dyan din sa katotohanan na yan na aking inaasam-asam, dyan ako natumba, kaya itutuloy ko rin yan. Kung saan ako natumba, natanggalan ako ng lisensya, doon po ako tatayo. At ang papasalamatan ko rin dito ay isa sa pinasalamatan ko si Attorney Insurrecto sa suportan sa akin, at hindi nawala yung kanyang respeto sa akin kahit na ako ay natanggalan ng lisensya. Pinapasalamatan ko rin si Vlogcaster Armandin, o di kaya yung pangalan niya ngayon ng bagong channel niya na marami na rin, isa rin ako sa subscriber dyan, yung Views, Actions, and Destiny. At ayon sa kanyang salita, imbis na parusahan ng Supreme Court sa Atty. Causing, dapat pinupuri, dapat binigyan pa ng Medal of Valor, kasi tumayo si Atty. Causing para labanan ang katiwalian, ang pagnanakaw. So, well, ganun ang kanilang, manirespeto ko kanilang mga opinion. At natutuwa rin ako, papasalamat ako sa lahat, pati lalo sa subscribers ko, lalo na itong mga bantagers dito, kahit na minumura nyo ako, pasalamat pa rin ako sa inyo. Kasi bakit? Kahit tawagin nyo kong kalbo o pao ko sa Cebuano, o ang tawag kasi sa Cebuano salita, yung kalbo o pao, ay may pagbabayabang ko rin kung bakit kalbo ako, dahil gagi kong ginagamit ang aking ulo, kaya napudpud. Kayo, kung marami kang buhok, hindi na nagamit ang ulo nyo. Anyway, ang mukha naman, ang kagwapuhan naman ay hindi man nakukuha sa buhok, sa mukha naman at saka sa puso, di ba? Kaya ako naman, makaasa kayo lagi sa akin na ang sabihin ko lang, hindi man ako lang nag-iisa, marami kami dito na mga ginintuan ng puso para tayo para sa katotohanan. At ito po ang aking mission. Ito po ang mission ni Vlogcaster Armandin. Ito rin ang mission ni Attorney Insurrecto. Ito rin ang mission ni ang pagbibigay ng aral sa katotohanan sa batas. Ito rin ang mission ni Attorney Libayan. Ito rin ang issue ni Attorney ni Top 1, si SG Pichay, si Batang Manila Tweets, si Mr. sa Mr. sa totoo lang,
Marami na rin kami si Kristan pala, ay binabati kita, napanood ko yung interview sa iyo. Tsaka siyempre pa si Roy Mabasa, na ako lang nag-alala bakit hanggang ngayon ay tingnan ko kung may sagot na siya sa aking ilang beses siya tinawagan at hindi siya sumasagot. At sana naman ay nasa mabuti siyang kalagayan. At diyan mo makita, dami-dami po nagtatawag kaya sa akin, nagme-message kung kumusta na si Roy Mabasa. Kasi ang huling kita nila ay nagpaalam, 20 minutes lang. At hindi alam kung bakit nagpaalam. Tapos pala, nakita ko naman yung, samantalahin ko na rin, yung pala sumulat si Leila de Lima. Wala pang sagot si Mr. Roy Mabasa. Sumulat si Mr. Leila de Lima, Attorney Leila de Lima, na pasalamat sa mga suporta na binibigay sa kanya. Kahit man yan, ako naniwala ako na hindi talaga siya, wala talaga siya, innocent talaga siya. Una, bakit siya inosente? Ang unang dahilan ko na nakikita, sabihin natin dalawang bagay na lang. Una, marami ng mga testigo laban sa kanya bumaliktad. Yan ang indikasyon na wala talaga siyang kasalanan. Number 2, na dapat ibasura. Ang gusto kasi mangyari, natutuwa naman ako kay Secretary Boying Rimulya, parang hinihimok niya si Senator Leila de Lima. Huwag na natin tawagin senator kasi ex din siya, kagaya ko, ex-attorney, mga grupong ex. So, si ex-senator Leila de Lima ay mali ang kasong sinampa sa kanya. Ang kasong sinampa sa pinangalanan nila na illegal trading of illegal drugs. Trading of illegal drugs pala, hindi illegal trading, kasi trading of illegal drugs, illegal na yan eh. So ngayon, pag trading of illegal drugs, mayroon naman kaso kasi na selling of illegal drugs. Ngayon matanong kayo, ito, aral na lang natin kasi hindi naman ako abogado, pero alam ko yan, ituturo ko na lang sa inyo. Hindi na rin ako kikita dito eh, kasi bawal na ako magiging abogado, so hindi na ako kikita. So ngayon, tanong, ano ang kaibahan sa gitna ng selling of illegal drugs at trading of illegal drugs? Di ba pag kinonvert mo sa Tagalog, ibig sabihin rin, nagbebenta ka rin. Kapag selling, nagbebenta ka rin. So, anong pagkakaiba sa dalawa? Ito lang nakikita ko, wala pa namang desisyon ng Supreme Court na nagsasabi ko ano ba talaga ang eksaktong kahulugan ng trading. Kasi sa mga batas, kung anong kahulugan, tanging Supreme Court lamang ang pwede nating basihan kung anong binibigay na kahulugan. Dito, habang wala pa yung sinasabi ng Supreme Court, ganito po yan, napakasimple lang. Selling, isang transaksyon lang. Ang trading, maraming transaksyon ng pagbebenta. So kung ganoon, paano ngayon, kung ang kaso ni Leila de Lima, tanong, paano isusulat ang information? Kasi lahat naman ng kaso isusulat sa information eh. Mag-akusa ka. Sasabihin na, kung sa English pa, on the day of November 3, 2016, or about that date, the accused named above is hereby charged for having committed the crime of, lagay ka ng crime, by means of doing the following things: for unlawfully, feloniously, willfully trading illegal drugs. Hindi pa yan hanggang trading, hindi pa tatanggapin ng korte yan, pero kailangan ipira-pirasuhin mo, detalyihin mo kung ano ibig sabihin ng trading, paano ginawa ang trading. By means of, sa English sa pamamagitan, Tagalogin ko lang, sa pamamagitan ng ginawa mo ang kasalanang krimen na illegal drug trading sa pamamagitan ng ganito, trading of illegal drugs. Number 1, inutusan mo yung 3 preso. Kasi sa setting ng bilangguan na ang pangalan niya si JB Sebastian, si Herman Luna Agujo, si Amin Boratong, na magtinda ng maramihang droga sa labas ng bilanggo.
At nagawa nila ang pagtitinda na yon, at yung kinita nila ay pinaghati-hatian ninyo. Ganun sana pagkakaso. Ang kaso, dito naman kay Leila de Lima, anong pagkaso nila? Ito, basahin ko na lang para naintindihan ninyo na talagang walang-wala ang kaso na sinampa laban kay, kay Leila de Lima. Ang kaso sinampa sa kanya, ganito lang kasimple, na ikaw ay nakasala sa krimen na trading of illegal drugs. Gamit ang mga high-profile inmates or persons deprived of liberty. At dahil doon, kumita ka ng 5 million noong November 24, 2012, at saka isa pang 5 billion noong December 15, 2012, at 100,000 bawat linggo na tara. Hanggang doon lang, walang binanggit kung sino yung mga mga PDL o bilanggo na ginamit. Hindi rin binanggit kung sino bumili. Hindi rin binanggit kung paano kumita. Therefore, dapat, na yun? Bagsak na. Okay. So, bubuksan ko ngayon ang actually, inimbita ko ngayon na pipirmahan nyo ngayon ang aking petition para kay Bongbong Marcos na sana magkaisa na tayo lahat, na siya na mismo mag-uutos sa piskalya na magpapile ng motion na payagan na si Leila de Lima ayon sa kanyang edad, kasi matanda na siya, na magpiyansa. Kita mo, ang liit ng kanyang katawan. At saka, pag mapayagan niya yan, papalakpak ako kahit na hindi ako bumoto sa kanya nung nakarang eleksyon, kahit kinontra ko siya, kahit kinontra ko ng nakarang eleksyon, ay maraming mga kakamping at hindi kakamping na kontra kay Bongbong na at least makikioperate kay Bongbong Marcos. Pero siyempre, expect us to criticize kung ayaw namin yung pinili nyong action. Kagaya nito, ang kinikriticize ko kay Bongbong Marcos, ganito. Ayaw na ayaw ko at huwag mong sabihin na ang tinatapakan ng International Criminal Court ang ating soberenya sa pagdidiin ng ICC na imbestigahan si Duterte, si dating Presidente Digong at saka si Senator Bato de la Rosa. Unang-una, ang unang kritisismo ko dito sa iyo, Pangulong BBM, lumalabas po na ipokrito ka. At bakit ko sinasabi na ipokrito ka? Sapagkat po, noong panahon na pumayag si Noynoy Aquino na magiging kasapi ng International Criminal Court ng Pilipinas at kinakailangan na ito ay aayunan ng 3/4 o 16 na senador ng Pilipinas, isa ka sa umayon. So kung noon ay umayon ka, bakit ngayon ay hindi na? Yan lumalabas po na ipokrito ka, kaya dapat natingnan mo uli para naman hindi ka lalabas ng, pwede mo naman sabihin, may choice ka, pwede mo sabihin, I leave that to Secretary Remulla. Ganun lang kasimple. Huwag ka na magbanggit kung ano. Di ba? Sensible enough. Kaya tuloy, nawalan ka ng credibility. Pero pagdating naman sa kay Percy Lapid, papasalamat kami sa iyo dahil sa iyo hindi nagawa yung pangalawang autopsiya na kung saan ay nakikita na pinatay pala talaga si June Villamor. So, bubuksan ko lang para mabasa ko, mapakita ko sa inyo. Ang katibayan ko lang gusto ipakita sa inyo ay yung hindi nakasunod sa tama yung pagkasulat ng reklamo laban kay Leila de Lima. Binubuksan ko ngayon ang petition ginawa ko at ipopost ko ngayon dito na hinihimo ko kay lahat na tulungan nyo ako mapirmahan ito
para naman at maibigay ko kay Bongbong at sa lalong madaling panahon kung maabot na ako ng 10,000 dito ay ibibigay ko na kay Bongbong Marcos at para naman malay mo papayagan niya na siya mismo papalabasin si Miss Leila de Lima. Itong impormasyon babasahin ko information, tingnan mo hindi nakabanggit ang lahat ng elemento ng krimen. Sabi nila that within the period from November 2012 to March 2013 in the city of Muntinlupa, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, accused Leila M. de Lima, being then the Secretary of the Department of Justice, and accused Rafael Marcos Z. Ragos, being then the officer in charge of the Bureau of Corrections, by taking advantage of their public office, conspiring and confederating with accused Ronnie Talisok Dayan, being then an employee of the Department of Justice, detailed to de Lima, all of them having moral ascendancy or influence over inmates in the new Bilibid prison, did then and there commit illegal drug trading. In the following manner, yan sabi ko kanyo, sa ganitong pamamaraan, de Lima and Ragos, with the use of their power, position, and authority, demand, solicit, and extort money from the high-profile inmates. So, ginawa, ibig sabihin, inakusan na si de Lima at saka si Ragos ay namuwersa na kukuha ng pera sa mga inmates. Ayun ang sinabi. Ginamit nila kanilang kapangyarihan. So, tapos, extort pang ginamit na salita. Ibig sabihin, extortion, robbery ito. So, extort, solicit, demand money from high-profile inmates. Hindi nilagay ang pangalan kung sinong high-profile inmates. Sabi-sabihin, dito pa lang, reasonable doubt na, basura na. In the new Bilibid prisons to support the senatorial bid of de Lima in the May 2016 election. Paano mo patunayan na nangangalap ng pundo si de Lima? Ito pa yan sa panahon na yan, ang layo pa, 4 years pa, saka pala siya nagkapag-isip ng tatakbo ng mayor noong mga 2015, di ba? So, malabo na doon na 23 pa lang nangangalap na siya ng pera para tatakbo ng senador noong 2016. So, by reason of which, sa rason na yun, nagkagustuhan niya tumakbong pagka-senador. Sa 2016, at hindi pa autorisado, at gamit ang mga cellphone, at gamit ang ibang electronic device, sa laptop o ano man, ay nag-trade ng, hindi pa nga binanggit kung paano ginawa ang trade. Basta nag-trade, salita lang, trade and traffic, dangerous, and thereafter give and deliver to de Lima through Ragos and Dayan the proceeds of illegal trading amounting to 5 million pesos on 24 November 2012 and another 5 million pesos on 15 September 2012 and 100,000 pesos weekly tara each from high-profile inmates in the new Bilibid prison. Kita mo yan? Ang tawag dito sa technical term, alam ng mga abogado rito na nakikinig, ay the information does not state the offense charge. The offense charge was act of trading illegal drugs. So, paano mo kakitaan kung wala? Alam mo naman sa criminal principle of the criminal law, kailangan proof beyond reasonable doubt. So, paano magka-doubt kung walang pangalan kung sino nagbenta? Paano magkaroon ng reasonable ng proof beyond reasonable doubt kung hindi nabanggit kung sino-sino ang bumili? At hindi nabanggit kung sino at ilan na mga sinong kinuna ng pera? Wala. Basura ito. Kaya, iyan din ang rason na nakita kung bakit ang congressman ng European Union ay kapal mukha na humarap sa mga senador natin at dinidemand, hinihingi talaga ng matindi. Palayain nyo si de Lima. Ibig sabihin, nabasa nilang reklamo, walang katuray-turay, walang kalaman-laman ang kaso laban kay de Lima. Di ba? Yun lamang. At basahin ko pala yung sulat ni Senator de Lima. Nakaka-touch naman. Siguro ay nalaman niya na tayo ay tumutulong sa kanya. Sabi niya, taos, sinulat February 19, 2023. Ito yun ito yung sulat. Sulat kamay ni Senator Leila de Lima. Ay, hindi, ex-Senator Leila de Lima. Taos pusong pasasalamat
sa walang patid yung pagtitiwala at pagsuporta sa akin. Thank you for standing by me all these years, for your unbending faith in me and in my innocence. So naniwala tayo sa kanyang ipagka-inosente. Mahal ko po kayong lahat. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang ating Panginoong Diyos. Have a blessed day at inspiring Sunday. Ayan. Pinadala sa akin. Kaya maraming salamat po. So dyan na lang po tayo at mahabang oras na pong ating nakain. At sa sunod na topic, gusto ko i-detalyahin itong Lucky Manzano. Si Luis Manzano, kung paano ang kanyang mga kaso. So ngayon, pasalamat din pala ako sa RTC Butuan at yung kaso na ako pa'y abogado dati, nagsampa kami ng petition for certiorari laban sa MTC ng Butuan na inakwit niya yung isang inakusahan ng perjury na sapat naman ang ebidensya pero inakwit. So nagsampa kami ng petition for certiorari sa RTC ng Butuan at napunta ito sa, kalimutan ko kung anong branch ba ito. Tingnan ko kung anong branch. Sa branch 4 ng Butuan City at binigyan ng due course ang petition for certiorari at pinapaliwanag ngayon ang Office of Solicitor General na bakit hindi pagbigyan o i-aprobahan o i-grant itong aming petition for certiorari na kung saan hinihiling namin na ibasura, ideklara na walang bisa sa batas ang judgment ng Municipal Trial Court ng Butuan City na kung saan ay pinawalang sala nito si Ayon Francois Hidalgo y Torreverdo. So, at malakas ang ebidensya sa paniwala namin, pero at isa pang aming kinukontra dito, nagilang beses na kami nag-motion na papatistiguhin ang isa pang testigo namin na nandun sa New Zealand through video conference, hindi pinayagan ng judge. So, yan po mga contention. So, technicality versus justice, true justice, yun ang nangyari dito. So pasalamat ako sa kay Judge, anong pangalan ni Judge? Hindi niya ata alam na disbarred na ako, no? Si Judge Francis L. Rafil, presiding judge. Ang order, ay wala, hindi pa ako disbarred noon. January 23, 2023 niya pinalabas yung order. So, okay, pasalamat itong dati kong client, ex-client of mine, na pangalan niya si Angelita Tata Likop, Angelita Tan Tata Likop. So, ano pa ba ang ibang gusto ko sabihin? Yun, ang Amnesty International pala, hindi ito yung mga congressman sa European Union. Ang Amnesty International ay nanawagan na Amnesty International renewing its plea for the release of former Philippine Senator Laila de Lima on the eve of her 6th year in detention. The rights watchdog calls her imprisonment a travesty based on bogus charges. It also urges the Marcos administration to ensure her immediate release and hold to account those responsible for what it calls de Lima's arbitrary detention. A delegation of EU parliamentarians will also visit de Lima this afternoon at her detention facility in Camp Crame. Lawmakers from the regional bloc have long called for her release since her arrest in 2017. Okay, yan lang. Progressive Group So anyway, yan lang katibayan kung bakit ang ibang mga otoridad, pati yung Democratic Party sa Amerika ay nananawagan ipalabasin na kasama diyan si Dick Durbin, Senator Dick Durbin ng Chicago, Illinois. At yung mga Democrats ay nananawagan, pati si Nancy si Speaker Nancy Pelosi
ng US Congress, House of Representatives. Nananawagan sila na matindi, paulit-ulit na parang Digong Duterte na palayain na si De Lima. Kasi po nakita nila ang kaso, kawalang katuray-turay. Nagbabayulit pa nga yung sabi ko kanina, yung paggawa ng kaso. Walang laman, hindi binanggit kung sino nagbenta, kung sino pinagbentahan, kung sino pinagkukunan ng pera na 2.5 million, kung sino pinagkukunan ng mga 200,000 a week. Okay? So, ganun na lang po. At ako'y naghingi ng tulong sa inyo. Sana po ay pagdasal nyo rin po, kagaya sa mga kay Attorney Randolph Libayan, na ang aking motion for reconsideration mananaig, at may balak pa kaming na sa aking tumutulong sa aking mga abogado na magsampa ng motion for reconsideration supplemental bilang dagdag na motion for reconsideration, at makapag-isip pa po kami ng iba pang magandang argumento. So, pwede naman siguro ang sa aking isa pa rin na dahilan dito ay hindi po ako nagsisinungaling dito. Yan pa rin ang idiin namin, hindi ako nagsisinungaling nung nag-post ako sa Facebook ng aking reklamo. Sarili kong reklamo yun, hindi reklamo ng ibang tao. So, there must be a distinction between an official act of a lawyer for a client, saka act of a lawyer para sa kanyang sarili. Yun na lamang po. Ang reklamo na yun, ako naman ang complainant, akong pumirma. Diba? So, hanggang doon na lang po, at magandang gabi po.